bakit hindi mo maabot-abot ang tunay mong potensyal? Iyon ay hindi dahil kulang ka sa talento, kundi dahil alipin ka ng mga ugaling humihila sa iyo pababa. Habits na paulit-ulit mong ginagawa hanggang sa naging kadena na ng sarili mong pagkabihag. Kaya sa video na ito, ilalahad ko sa iyo ang 8 habits na tahimik lang na pumapatay sa potential mo. Hit the like and subscribe button dahil matinding aral na naman ang matututunan mo sa video na ito. Let's begin. Number 1. Comfort illusion. Ito ang ilusyon na marami na ang nabiktima. Comfort feels good in the moment but kills growth long term. Kapag nahulog ka sa isang uri ng comfort na inaakala mong happiness, mabubulag ka dyan. Iisipin mo na reward mo lang ito sa sarili mo, ngunit hindi mo alam na naaadi ka na pala sa comfort na ito. Alak, sigarilyo, bisyo, junk foods, doom scrolling, lahat yan ay ilusyon ng comfort na sumisira sa potential mo. Dinedelay niyan yung mga pwede mong ma-achieve gamit ang potential mo. Train your mind to find peace in hard work dahil kapag sinanay mo ang utak mo sa mga meaningless pleasures, magiging lampa ka lang mag-isip at kumilos. Because comfort makes you weak. Tandaan mo yan. Number 2. Potential prison. Alam ko na malaki ang potential mo, lalo na kung matagal ka nang nakasubaybay sa channel na ito. Mas lumaki pa ang potential mo. Kaso kahit alam mo na sa sarili mo na kaya mong gumawa ng malalaking bagay, hindi ka pa rin kumikilos. Potential is worthless unless you converted it into reality. Alam mong kaya mo, ngunit hindi mo ginagawa. Ganyan ang pagsasayang ng potential. Knowing you could do more but never doing it. Lalo na kung lalaki ka, malaki sana ang potential mo at naniniwala ako sa iyo. Kaso ikaw itong ayaw kumilos at pabaya sa sarili. You live with untapped potential, always capable but never reaching it. Kung hindi ka kikilos at magpapabaya ka lang, sayang lang ang potential mo. Ibigay mo na lang yan sa iba na hindi tamad at pabaya na gaya mo. Number 3. Time illusion. Ito ang dahilan kaya marami sa inyo ang pabaya sa sarili. Iniisip mo kasi na unlimited ang oras mo dito sa mundo. Kaya ang dami mong sinasayang kasama na doon ang potential mo. Isang araw, gigising ka na lang at mapapagtanto mo na wala ka ng oras para gawin yung bagay na noon mo pa pinaghihintay. Potential na sana, naging pagsisisi pa. Time is the only currency you cannot get back. Tandaan mo yan. Naalala mo pa ba yung pandemic? Halos 5 years ago na yon. Anong ginawa mo sa sarili mo sa loob ng 5 taon na yon? Wala, sinayang mo lang. Ganoon kabilis maglaho ang oras. At kung ituturing mo lang pera ang oras, baka seryosohin mo pa yan. But time is more valuable than money. Invest them wisely. Number 4. Knowledge action gap. Ito ang problema ng ilan dito. Ang dami-dami niyong natututunan sa channel na ito, ngunit hindi niyo magamit sa sarili niyo dahil kulang kayo sa aksyon. You feel smart but your life doesn't change. That is fake progress. Habang nanonood ka, ganadong-ganado ka, ngunit pagkatapos ng video, wala ka na rin namang gagawin kundi mag-scroll ng mag-scroll. Nagsayang ka lang din ng oras at potensyal. Knowledge without action is intellectual entertainment. Ibig sabihin, nililibang mo lang ang sarili mo rito. Hangang-hanga ka lang sa pagsasalita ko at sa mga sinasabi ko, ngunit hindi mo to ina-apply sa buhay mo. Luging-lugi ka dyan.
Huwag ka lang basta manood. Isabuhay mo rin ang mga natututunan mo para naman may pagkain ka rin para sa potensyal mo. Stop chasing motivation. Build habits that forced action. Number 5. Relationship anchor. Ito pa ang isang sumisira sa potensyal mo. Ang mga relasyon mo sa tao na toxic, basura at walang kwenta. Choose relationship that elevate, not drain. Kaibigan man yan o karelasyon, maging maingat ka sa mga taong nakapaligid sa iyo. These people are either pushing you up or dragging you down. Kapag alam mong walang kwenta ang mga kaibigan o kabarkada mo, kapag alam mong hindi sila yung mga taong makakatulong sa pag-angat mo, i-distansya mo na ang sarili mo. Dahil habang nananatili ka dyan, palubog kayo ng palubog at ganoon din sa partner mo. The wrong partner can destroy a man faster than poverty. Kaya kung hindi sila nakakatulong upang ilabas ang potensyal mo at gawin itong realidad, nasa mga maling tao ka. They are not your people. They are obstacles. Balakid lang sila na sumisira sa potensyal mo. A weak and disrespectful relationship keeps you small, distracted, and drained. Number 6. Success Mirage Trap. Alam mo ba na maraming successful na tao ang hindi talaga totoong masaya sa buhay nila? Many successful men are empty inside. Dahil ang imahe ng success na itinatak ng lipunan sa utak nila ay isang ilusyon lang at hindi talaga nanggaling sa puso nila. Kumbaga, nanggaya na lang sila para kang bumili ng isang bagay na wala kang choice dahil yun na lang ang available. Nauunawaan mo ba yan? Success without meaning feels like failure in disguise. Kaya bago ka mangarap na maging successful, define your own version of success. Ano ba ang success para sa iyo? Money, freedom, legacy, impact. Ilarawan mo muna sa sarili mo kung ano ba para sa iyo ang success upang hindi ka maging copycat version na lang ng success ng iba. Sayang lang ang potensyal mo kung hindi ka naman sigurado sa tinatahak mo. Number 7. Validation Trap. Unawain mo ito, tatagalogin ko na. Kung namumuhay ka sa papuri ng iba para lang maramdaman mo ang halaga mo, hindi ka talaga nabubuhay para sa sarili mo. Namumuhay ka lang para mag-perform sa expectations ng ibang tao. You are living for other people's likes, attentions, approval, and opinions. Isa kang performer na walang sariling buhay at ginagamit mo lang ang potensyal mo hindi para sa sarili mo kundi para sa ikatutuwa ng ibang tao. Isa kang puppet. Because a man who seeks validation is easily controlled. Huwag kang kumilos para lang magpa-impress. Kumilos ka kahit walang nakatingin. Build self-validation through discipline, not praise. Dahil sa huli, sarili mo lang naman ang kailangan maging proud sa mga nagawa mong accomplishments. Hindi ba? Number 8. Someday Syndrome. Isa ka rin ba sa mga taong mahilig magpabukas ng mga gagawin nila? Mga taong ang bukang bibig ay balang araw. Someday I'll do it. Someday I'll do that. Walang ganyan. Kalokohan yan. Ginagawa mong tanga ang sarili mo. Someday never comes. Years pass. Dreams die. You stay stuck because you think you have time. Maraming makakapakinig ng mensahe ko rito, ngunit karamihan dyan wala ring gagawin pagkatapos ng video na ito. Mga nakahiga rin, nakahilata, scroll na ulit, hindi pa rin pupunta sa gym, hindi pa rin ititigil ang bisyo nila. Pupunta pa rin sa mga inumang walang kwenta, tuloy pa rin sa pag-aadik at tuloy pa rin sa unti-unting pagsira ng mga buhay nila.
Huwag ka nang gumaya sa mga yan. Peking kasiyahan, peking satisfaction, at peking fulfillment lang ang nakukuha ng mga yan sa ganyang pamumuhay. The clock is ticking. Delay is the killer of potential. Replace someday with today. Mag-set ka ng isang malinaw na goal at mag-commit ka dyan. Ngayon, sagutin mo ang tanong kong ito. Kung may 6 months ka lang para gawin ang isang bagay, anong sisimulan mo ngayon? Drop your comment. Tingnan natin kung sino ang may mas makahulugan at realistic na sagot. At kung nagustuhan mo ang video na ito, hit the like and subscribe button. Nawa ang lahat ay makaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong kawal.